Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang isang ako na nakasusumpong ng karunungan o aking mainiibig na mga kapatid. Katotohanan nga o aking mainiibig na mga kapatid. Sa dulo ng inyong pag-aaral, ang wika sa Santong Kasulatan. Kilala ba kayo ng dakilang Panginoon? Katulad ng mga dalagang kumakatok sa pintuan. At ang pagbukas ng Panginoon ang wikay, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, ito ay bahagi ng inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ang lahat ay nagsisikap na makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang lahat ay nagsisikap na maging mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ngayon, ang inyong binabaka habang kayo'y nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Maraming nagsasabi, iniibig ko ang Panginoon, subalit hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Marami ang nagsasabi, mahal ko ang aking kapwa, subalit napupuot siya sa kanyang kapwa o aking nga iniibig na mga kapatid. Ito ngayon, ang ibinabalik sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pag-aaral na ba'y magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat tinanais ng dakilang Ama na kayo'y manatili sa kabutihan. Manatili kayo sa mabuting paggawa. Manatili kayo sa pag-ibig ng dakilang Ama. Subalit ang tao o aking nga iniibig na mga kapatid, hindi makakatakas sa gawain ng sanglibutan. Ang tao hindi makatalikod sa ningning at alindog ng sanglibutan. O aking nga iniibig na mga kapatid. Mga buhay na saksi kayo sa mga kaganapan ng inyong kapaligiran kung paano namumuhay ang tao sa kasalukuyan. Ang lahat ng mga salita na binibitiwan ng kabatayaan, ang lahat ng mga salita na nanggagaling sa kaitaasan, ito ay taglay ang kalinisan, taglay ang katotohanan o aking nga iniibig na mga kapatid. At sino ang manatili sa katotohanan o aking may iniibig na mga kapatid? At sino ang makapanatili sa kabutihan o aking may iniibig na mga kapatid? Kung kaya nga't sa kaganapan, sa buhay na yan, sa kasalukuyan, taliwas nga ang ginagawa ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. Dahilan sa katotohanan, nariyan ang pagkatakot sa sarili. Dahilan sa katotohanan, hindi may pagtanggol ang kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Kung kaya nga, ang lahat ng mga aralin ng buhay ay paulit-ulit na nangyayari sa buhay ng tao. Ang pangyayari noon at ang pangyayari sa ngayon, o aking mga iniibig
na mga kapatid ay kailanman walang pagbabago at walang pagbabago o aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan, katotohanan nga at katotohanan nga, hindi niya madaig ang sanglibutan. Hindi niya madaig ang kanyang kahinaan. Hindi niya madaig ang karupukan ng kanyang laman o aking mainiibig na mga kapatid. At kayo, narito, na lagi na nakikinig sa mga kabataan, aking mainiibig na mga kapatid. Ang turo ng kabataan nung una at ang turo sa ngayon ay hindi nagbabago upang sa ganon, ang isang ako ay manatili sa kabutihan sapagkat ang kabutihan ang siyang magdadala sa inyo sa paanan ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid, harinawa. Kayo na mga narito na nakikisa sa kabataan, naway, magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay sa buhay na yan. Alis sa inyo ang takot, o aking mainiibig na mga kapatid, sapagkat ang pananampalataya na ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon ay isang pananampalataya na punong-puno ng pag-asa, o aking mga iniibig na mga kapatid. At ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, ang sulat ni Juan, 1 Juan, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Maliwanag, o aking mainiibig na mga kapatid, na kung paano winika ko ng una, naway, huwag kayong matulad sa mga dalagang kumakatok sa pintuan ng Panginoon at nang buksan ng Panginoon, hindi pala sila kilala. O aking mainiibig na mga kapatid, pag-ingatan ninyo. At pag-ingatan ninyo ang patotoo ng kaitaasan. At pag-ingatan ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga puso upang huwag kayong magkasala, o aking mainiibig na mga kapatid. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Sumainyo ang mapalad na umagang ito sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus na lagi nang pumapatnubay sa bawat isa ng dakilang Diyos ay laging sumasainyo sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga anak na naririto, naway mamalagi sa inyo ang kapayapaan, katahimikan, at ang paghahari ng Diyos na Panginoong Hesus ang lagi ng mapatnubay sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng Diyos Ama, lahat kayo ay naririto upang ipagbunyi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na siyang nakabayubay sa krus at ngayon ay isang anak na binigyan ng kapangyarihan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Ngayon, mapalad kayong mga anak na naririto at binigyan ng lakas at tibay ng katawan at buhay na walang hanggan, na sa pamamagitan ninyo sumasainyo
ang banal na Espiritu Santo upang kayo'y manalig na lubusan sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, marami na sa inyo ang binigyan ng katalinuhan na aayon sa pangalan ng Ama. Ngunit naririto kayo upang ang lahat ng ito ay ipagbunyi ang pangalan ng Panginoon. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanyang pangalan dahil binigyan kayo ng lakas at buhay na walang hanggan. At kayo'y lagi na nananampalataya na ang inyong mga puso't isipan ay isang tunay na kaliwanagan sa inyong mga puso, sapagkat ang Diyos ay sumasa inyong lahat at namamalagi sa inyong mga puso't damdamin at kalooban, sapagkat ang Diyos ay Espiritu na siyang binibigay sa inyo upang kayo'y manalig sa pangalan ng Diyos. Magpuri kayo at magpasalamat na sa oras na ito mangako kayo sa Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na Diyos. Na binigyan kayo ng lakas, tibay ng katawan, puso't kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat iyan ang tunay na madarama ng bawat isa. Kayo tunay na mananampalataya at nananalig sa isang Diyos. Marahil kayo na nga ang mga anak na binigyan ng pagtatagumpay upang kayo magiging tapat. Manalig kayo sa lahat ng oras at huwag kayong mag-aalinlangan kundi tanggapin niyo ng inyong mga buong puso, damdamin at kalooban upang kayo'y laging malakas sa araw-araw. Sa oras na ito, mga anak, naway huwag niyong kalilimutan ng lahat ng ito'y nasambit sa inyo upang kayo'y laging manalig. Magpasalamat kayo sa araw-araw, lalo na sa inyong mga pagtulog at paggising sa umaga upang kayo bigyan ng lakas at matibay na pangangatawan, malinis na kaisipan sa araw-araw. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig ng Diyos ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista, ay Diyos sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Ang bawat isa ay pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon na tunay ngang ibinibigay ang kanyang kabuuan upang sa gayon makamit niya ang tunay niyang layunin na makapag-ambag sa salita ng dakilang Panginoon.
Ang bawat isa'y mayroong tungkulin. Ang bawat isa'y mayroong gampanin sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Tunay din na kayo ay inaralan at inaaralan pa sapagkat malaki pa ang tatahakin ng bawat isa upang matutunan niya ang kahalagahan ng salita ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy, marami pa kayong kinakailangang maunawaan. Marami pa kayong dapat na pakinabangan. At dapat din ninyong maunawaan kung ano ang layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa na lagi nang pumaparito at lagi nang nagbibigay puri sa dakilang Panginoon. Ang bawat isa'y naririto. Kayo ba'y nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon sa bawat sandali ng inyong buhay? O kayo ba'y lagi nang humihingi ng mga bagay na di karapat-dapat? Lagi nang pinaaalala sa bawat isa na imisin ang lahat ng mga bagay na material sapagkat ito ang magiging hadlang upang kayo'y sumulong, upang inyong lagi nang pakainin ang inyong mga espiritu. Tunay ngang adhikain ng bawat isa'y sumulong upang sa pagdating ng panahon ng kanyang buhay ay mapagtapusan niya ang kanyang tungkulin na mayroong kaganapan. Ang aralin ng buhay ay tunay ngang malawak at tunay din hindi ninyo malirit kung ano ang layunin ng dakilang Panginoon. Kung sakali mang iniharap sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo matanggap at hindi ninyo maunawaan. Subalit, sa inyong pagparito, tunay ngang nararagdagan ang inyong kaalaman at tunay din ninyong natatanggap kung ano man ang kabigatan, kung ano man ang mga bagay na inihaharap sa inyo ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa'y tumutugon sa paanyaya ng dakilang Panginoon na lagi na kayong manalangin, hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi sa inyong kapaligiran at sa inyong pamayanan. Ang bawat isa'y nananalangin, ang bawat isa'y humihiling, subalit ang katanungan, naririnig kaya ng dakilang Panginoon ang inyong mga dalangin? Tunay ngang sinasabi na ang panalangin ay dinidinggin ng dakilang Panginoon kung ito ay nanggagaling sa malinis na puso. Kaya nga't sa inyong pananalangin, lagi niyong babanggitin
ang pagpupuri sa dakilang Panginoon sapagkat siya ang lumalang, siya ang lahat-lahat sa buhay ng isang tao na naririto pa sa kapatagan ng lupa. Sa kanyang paglalakbay, lagi siyang naririyan, lagi siyang sumusubaybay sapagkat natutunan na ninyo ang tunay na aralin ng buhay sa kasalukuyan. Ang bawat isa'y harinaway magtagumpay upang sa gayon makarating siya sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong kalinisan at mayroong kabanalan. Kayo na napili na tunay ngang mag-aaral sa kaitaasan. Kayo na binigyan ng pagkakataon, binigyan ng pag-asa, binigyan ng lahat ng mga bagay na pinakailangan ng inyong mga espiritu upang sa gayon mapakain ninyo ang inyong espiritu na tunay ngang nagugutom at nauuhaw. Ang bawat isa dumadalangin. Ang bawat isa'y nagpapasalamat. Subalit, gaano katapat ang inyong mga puso sa lahat ng mga bagay na inyong natutunan? Umaayon ba kayo at pinaninindigan ang kaalaman na nauukol sa kaitaasan? Ang tunay na ako ang siyang magpapatunay kung bakit lagi kayong pumaparito upang sa gayon ang lahat ng bagay ay umayon sa kagustuhan ng dakilang Panginoon. Marami pa kayong gagampanan kung sa kasalukuyan kayo'y inihahanda sa lahat ng mga bagay na haharapin. Kayo ang ebanghelyo na tunay ngang magbibigay sa inyong kapwa, magpapaliwanag at magbibigay ng kabuuan ng mga salita na nangbubuhat sa kaitaasan. At kayo rin ang sandata ng salita ng dakilang Panginoon na tunay ngang makapagbibigay liwanag sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng inyong buhay na ang inyong ginagampanan ay tunay ng kabanal-banalan at ito ang nauukol sa kaitaasan. Ang lahat ng mga bagay na naririto sa kapatagan ng lupa ay tunay nga ninyong iiwanan. Kaya nga't laging pinaaalala, huwag bigyan ng halaga ang naririto sa kapatagan ng lupa. Iiwanan at iiwanan. Subalit, ang pagdaragdag at ang kaalaman na nauukol sa kaitaasan ay tunay ngang bibit-bitin ninyo hanggang sa kahuli-hulihan ng inyong hininga ay inyo itong mapapagtagumpayan kung inyo itong babakahin at tutularan ang mga apostoles
na tunay ngang nagtagumpay sa layunin ng dakilang Panginoon para sa kanila. Tunay nga, maging mapagpatawad ang bawat isa. Magkaroon kayo ng kababaang loob. Magpakaamo kayo sapagkat ito ang kailangan ng bawat isa. Ang buong kapaligiran ay tunay ngang kabigatan at tunay nga itong hindi kaaya-aya sa kapaligiran. Subalit kayo na naririto, nayuyungyungan ng liwanag, kayo ang makapagbibigay buhay, kayo ang makapagbibigay liwanag sa dilim ng inyong kapaligiran. Huwag kayong manghinawa, huwag kayong mapagod sa pagbibigay ng inyong sarili sa tuwi-tuwi na kayo'y naririto. Ipagkaloob nyo ito sapagkat ito ang hiyas na ipinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon na tunay ngang mahalaga sa buhay at lakas ng inyong mga espiritu. Ang espiritu ang tunay ngang magbibigay ng kalakasan. Kung siya ay lagi ninyong binibigyan ng pagkain at hindi ninyo ito kinalilimutan. Ang espiritu, kapag kayo ay wala na sa kapatagan ng lupa, ang espiritu ang tunay ngang magsusulit sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya tunay nga sa inyong pagparito, ang Diyos ay pag-ibig. Lahat kayo'y binibigyan ng kalakasan, binibigyan ng pang-unawa sapagkat ang bawat isa ay dumadalangin at nagbibigay ng puri sa dakilang Panginoon. Ang lahat ng biyaya ay tunay ngang nasa harapan. Nasa harapan ninyo, damputin ninyo ang lahat ng ipinagkakaloob ng kaitaasan upang sa gayon marugtungan pa ang inyong buhay, ang inyong kaalaman na nagbubuhat sa kaitaasan. Mapalad ang bawat isa na nayuyungyungan ng liwanag. Mapalad ang bawat isa na lagi nang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon sapagkat itinatayo niya ang tunay niyang pananampalataya na sa kanyang pagdating sa kaorasan, ang Diyos ay tunay niyang nagagalak sapagkat ang bawat isa ay natuto, ang bawat isa ay nagkakaroon ng kalakasan, nagkakaroon ng paninindigan sa kanyang pananampalataya. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ay lagi nang sumainyo
mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa ay naparito upang nang sa gayon tupdin ang kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Malaw na nga kayong gumagawa sa kanyang harapan, sapagkat ito ang ninanais ng bawat isa sa inyo. Malaw na rin kayong nagpapagal, sapagkat ito nga ang itinuturo ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Sa papaanong kaparaanan nga ang kaitaasan ay naaantig sa paggawa ng isang mag-aaral. Ito ba'y ang kanyang pagsisikap dito sa sanlibutan? Ito ba'y ang kanyang pagpapakabuti? Ito ba'y ang kanyang paggawa na kung saan araw-gabi ay binibigyan niya ang kanyang sarili ng kapaguran? Mga iniibig na mga kapatid, siya sa atin nga ng bawat isa sa inyo ang tunay na paggawa na ninanais ng dakilang Panginoon. Inyong ang paglimilimihin ang mga bagay na kung saan nagbibigay sa bawat isa ng kaunlaran, ng kasiyahan, sapagkat hindi nga alintana ng kaitaasan kung ano ang paggawa ng isang mag-aaral dito sa sanlibutan. Nananatili ang kaitaasan na nakatingin sa bawat mag-aaral, sapagkat ninanais nga ng kaitaasan ang nagpapagal, gumagawa, nagbibigay ng kanyang panahon, nagtitiis para sa kanyang espiritu. Ano mang kaparaanan na inyong ginaganap dito sa sanlibutan, ay tunay nga hindi maihahandog ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano mang kakayahan o biyaya na mayroon ang mag-aaral na nakukuha sa sanlibutan, tunay ngang hindi maaantig ang kalooban ng dakilang Panginoon. Subalit, kung kayo'y gumagawa ayon sa inyong espiritu, isang pitik lamang ng inyong kaisipan nang may pagnanasang mapaunlad ang inyong espiritu, tunay nga ang kaitaasan ay magbibigay sa bawat isa ng tunay na lingap, sapagkat ito ang tungkulin ng isang mag-aaral sa kanyang harapan, na kanyang mapabuti ang kanyang lakarin, ang kanyang sarili, ang kanyang pag-aaral na naayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid,
Napagsisinubagan ninyo ang inyong mga sarili. Nakikita baga ninyo ang inyong mga pagsisikap? Nababanag ba ninyo ang liwanag ng kaitaasan sa inyong mga paggawa? Dito kayo binibigyan ng kaitaasan ng pagkakataon. Nabuksan naman ng bawat mag-aaral ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang nararapat tumugon sa panawagan ng dakilang Panginoon. Sapagkat malao na nga kayong gumagawa, malao na rin kayong natututo, nagkakaroon ng mga pag-aaral. Subalit, ito'y paulit-ulit lamang sapagkat ang lahat ng bagay at kadahilanan ay tunay nga ninyong inihalintulad o nababasis sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral. Unti-unti nga ninyong masanayan na bagamat kayo'y kumikilos dito sa sanlibutan, ay tunay nga ninyong naiisip ang umugnay sa kaitaasan. Sapagkat ang bawat isa ay may mga espiritong naggagabay sa kanya. At naway maging matalino ang isang mag-aaral kung ano ang pag-aaral na ipinagkakaloob sa kanya ng dakilang Panginoon, na ito'y tanging nalalaan lamang sa pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu. Ang bawat isa sa inyo ay kinalulugdan ng kaitaasan, sapagkat kayo'y nakikitaan ng kasipagan at kayo din naman ay unti-unting nakagaganap ng kanyang kalooban. Subalit mga iniibig na mga kapatid, kayo na natututo na, kayo na nakaalam ng tunay ng paggawa at kalooban ng dakilang Panginoon, inaasahan ang bawat isa na kayo'y magkakaroon ng paggabay o magkakaroon ng pagganap ng inyong tungkulin upang nang sa gayon ang mga ilawan na aandap-andap sa ibang magkakapatid ay tunay nga rin naman ninyong maipagkaloob ng buo sa lahat at bawat isa sa inyo. Magtulungan nga kayo sa inyong pag-aaral. Ito lamang kadahilanan kung bakit ang bawat isa na natututo na ay nagkakaroon din naman ng paggabay sa mga nagnanais at buo ang sariling gumanap ng kalooban ng dakilang Panginoon. Magsipagpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. Huwag nga kayong magsawang magbigay ng inyong panahon ng pag-aaral na aayon sa inyong espiritu. Nakakainip ang bawat sandali sapagkat ito ay isang kadahilanan ng isang mag-aaral kung bakit ang pag-aaral na ayon sa Espiritu ay tunay nga niyang hindi maipagpatuloy. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na araw na ito. Nawa ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang nakakuha ng isang munting aral na kung saan dito'y nanggagaling ang mga ninanais at kalooban ng dakilang Panginoon. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon, Apostol Lucas. Paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa
sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Ang isang ako ay mayroong mga kahilingan. At ito ay hinihiling sa kaitaasan. Mga kahilingan na ninanais ng isang ako na ito ay matupad sa kanilang mga sarili. At ito ay nagaganap at magaganap sa isang ako sapagkat ito ang tunay na nangyayari sa lahat at bawat isa. At ano ang mga kahilingan na iyan? Ito bagay na ayon sa pagunlad ng inyong mga kaluluwa at espiritu o naayon sa pagunlad ng inyong mga laman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kung ang isang kahilingan ay naaayon sa laman, ito ay magkakaroon ng pagbabago ayon sa laman. Subalit ang isang kahilingan na naaayon sa inyong kaluluwa at espiritu, ito ay nagkakaroon din ng pagbabago ayon sa inyong kaluluwa at espiritu. At ano ang binibigyang pansin ng kaitaasan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang mga kahilingan upang umunlad ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay tunay na ipagkakaloob ng kaitaasan. Ibibigay ng buo, nang walang kulang aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay makarating kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. At ang mga kahilingan sa laman, ito ay susunod kung ang bawat kahilingan o bawat layunin ng aking mga iniibig ay naaayon sa pagunlad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sa makatwid, naway ang bawat isang narito at binigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang makapanayam, upang makakuha, makadama at makakita. Naway ang inyong mga layunin sa buhay. Naway ang inyong mga kahilingan sa buhay ay naaayon sa pagunlad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain, ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay naaayon sa pagunlad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Upang sa gayon, ang paghahanda ng kaitaasan sa inyong harapan ay hindi masayang, kundi bagkus kayo ay makakuha, makatikim, makadama ng mga pagpapala, kabiyayaan na hinahangad ng bawat isa. Dumalo kayo sa mga ganitong banal na gawain, hindi upang magkaroon ng pakapahingahan ng inyong mga laman,
kundi magkaroon ng kapahingahan ang inyong mga kaluluwa at espiritu. Hindi upang mabusog ang laman na iyan, kundi upang mabusog at mapatid ang uhaw ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ito ang mabuting balita na ninanais ng kaitaasan na ibahagi, ipaalala, at bigyang buhay sa lahat at bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Tunay na ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga anak ay mabuti at matuwid. Ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon upang makabalik kasi naupunan ng dakilang Panginoon. Ang lahat ay bibigyan ng pagkakataon o tungkulin sa harapan ng dakilang Ama upang kayo ay magkaroon ng bahagi sa lipunan na itinataguyod o itinatayo ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay naroroon sa layunin na yan. Naway ang bawat isa ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Mga utos, mga halimbawa, mga aral, mga salita at katotohanan na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang mga bagay o mga banal na bagay na ito ay naroon sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Naway ito ay magkaroon ng ningning sa inyong harapan. Bigyan ninyo ng buhay, ng pansin aking mga iniibig, ang mga bagay nito. Upang sa gayon, ang buhay ninyo dito sa sanglibutan ay magkaroon ng kasaganahan, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pag-ibig, hindi lamang sa inyong mga sarili, hanggang sa inyong mga kapwa, hanggang sa inyong mga kaaway, aking mga iniibig. Ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kayo ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagtutulungan, upang sa gayon, ang layunin na iyan ay mabuo at magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Magpatuloy ang bawat isa. Ibahagi ninyo ang inyong mga sarili na walang pag-aalinlangan at buong puso upang sa gayon, ang kaitaasan ay naririyan sa inyong harapan upang kayo ay patuloy na gabayan, tulungan at turuan sa bawat sandali. Ang mga bagay na nangyayari sa isang ako, kung kayo ay patuloy na nakaugnay sa kaitaasan, ang inyong mga lakad, mga hakbangin, ay tunay na kayo ay magkakaroon ng katagumpayan at makakamit ang tunay na buhay na walang hanggan, ang kabanalan na hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Naway sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang bawat salita na ipinagkakaloob ng kaitaasan, ito ay matimo at magkaroon ng buhay sa lahat at bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kailang mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At naway ang pag-aaral ay magkaroon ng tunay at tapat na layunin sa bawat isa. Muli ipinagkakaloob ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababahang loob sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailan paman.
ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay patuloy na isinusubo at ipinagkakatiwala sa bawat isa, na sa pamamagitan ng buhay na iyan, aking mga iniibig na mga kapatid, ay nagkakaroon kayo ng panibagong pag-asa. Nagkakaroon kayo ng panibagong pag-aaral sa sanglibutang ito, na anuman ang sa inyo ay tunay na makita. Ito ay karapat-dapat, sapagkat ito ay nagmula sa dakilang Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay ay tunay ngang ibinahagi ng dakilang Panginoon sa kanyang mga mag-aaral, sa kanyang mga anak, na simula pa nung una, na sa sanglibutang ito sa kanyang pagkakabuo, narito ang tao, binuksan ng isang kalagayan sa bawat isa sa inyo, upang kayo din naman ay matuto, upang kayo din naman ay tunay na magkaroon ng bahagi sa kanyang katwiran, na sa pamamagitan nga nito, aking mga iniibig na mga kapatid, kailanman ay walang pinabayaan, kailanman ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon ng isang paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganito nga, aking mga iniibig na mga kapatid, binuhay ang tao. Binigyan ng pagkakataon ang bawat isa sa inyo, na makalimutan man ng tao ang kanyang pinagmulan. Narito ang kaitaasan, patuloy na nagpapaalala, patuloy na nagsusumikap sa bawat isa sa inyo na inyong makita at mapaghalagahan ang kanyang salita. Saan nga kayo nagsimula? Kanino nga kayo nagsimula? Aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamamagitan ng pangangalaga ng kaitaasan, narito ang isang kaakuhan. Narito ang inyong mga espiritu. Patuloy na sa inyo ay pinapakilala sa bahagi ng isang sanglibutan, na bagamat ang tao ay patuloy na gumagawa sa mga bagay dito sa sanglibutan, narito ang dakilang Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang paalala, ang kanyang pangako sa bawat kanyang mga anak. Na ang bawat isa sa inyo ay kanyang kakasamahin sa kanyang paraiso. Na ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang patutuloyin kung kayo ay nauuhaw, kung kayo ay nagugutom, kung ang bawat isa sa inyo ay naghahanap ng kanyang bahagi. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang dakilang Panginoon ay kailanman ay hindi nagkulang sa bawat paalala, sa bawat kanyang bahagi, sa bawat isa sa inyo. Ang kaitaasan ay patuloy na nagdidili sa bawat salita na ibinabahagi ng dakilang Panginoon. Na anuman ang gawin ng isang tao, bagamat ang tao ay tunay na nakakalimot, narito ang dakilang Panginoon. Inaalagaan ang aking mga iniibig na mga kapatid. Patuloy ang bunga na sa inyo ay tunay na sinisibol. Patuloy ang dakilang Panginoon upang sa isang mag-aaral, sa isang matyagang mag-aaral na naghahanap ng kanyang salita, narito ang patotoo ng dakilang Panginoon, ibinabahagi sa bawat isa sa inyo. Ang buhay na binuksan, ang pagkakataon na sa inyo'y pinagkatiwala sa mga gawa ng dakilang Panginoon. Ang kanyang salita na patuloy na iniaagos sa inyong mga espiritu sa kaibuturan ng inyong mga puso, na ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mananatili at magkakaroon sa bawat isa sa inyo ng pagkakatiwala. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo kung gaano kayo kahalaga sa harapan ng dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan nga ng inyong pagparito, kayo ay tunay na magkakaroon ng isang kabiyayanan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kayo ay tunay na magkakaroon ng kapayapaan sa inyong mga sarili.
na bagamat ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang nagkakaroon ng kamalian, ano pat ang dakilang Panginoon, patuloy na nagtitiwala, patuloy na maghahanap ng mga maamong tupa sa kanyang ubasan, patuloy na maghahanap ng karapat-dapat at binibigyan ang kanyang sarili ng pagkakataon na makatuklas at higit na lalo magkaroon ng pagkabiyaya sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang ang buhay na ito ang sa inyo'y pinagkakatiwala. Mula pa ng una at sa mga sandaling ito ng inyong mga buhay, napagkatiwalaan ba ninyo ang dakilang Panginoon? Nakita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo din bilang isang kanyang anak, bilang kanyang mag-aaral? Naibahagi ba ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga pagkakataon at kaorasan sa harapan ng dakilang Panginoon na makatugon at makasunod sa kanyang mga gawa? Na sa pamamagitan nga, hindi lamang ng mga bagay na inyong ginagawa sa sanglibutan, na inyong nakikita ang inyong mga pagkakamali, na pinagsusumikan ng bawat isa sa inyong magbago, pinagsusumikan ng bawat isa sa inyo na kayo ay tunay na makasunod at mapag-aralan ninyo ang kanyang salita, ang kanyang mga utos. Nakita ba ninyo ang pagkakatiwala at pananampalataya ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon? Na anuman ang ihatid ng isang sanglibutan na patuloy na sa inyo ay tunay na binibigyan ng pagkakataong aralin sa inyong mga pagkatao. Nakita ba ninyong kayo ay tunay na sumunod sa kanyang gawa? Na ang dakilang Panginoon ay tunay ngang binigay ang kanyang sarili sa bawat isa sa inyo. Ang kanyang buhay, ang bawat salita, at patuloy na sa inyo pinapaalala. Naalala ba ninyo ang dakilang Panginoon? Na ang buhay na ito ay hindi lamang kayo gumagawa sapagkat narito ang inyong ninanais. Narito ang inyong mga salita, ang inyong mga bahagi, ang inyong mga kapamilya. Nakikita ba ninyo ang dakilang Panginoon bilang inyong Ama sa kaitaasan at sa sanglibutan? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang handog ng kaitaasan ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita, bagkus ang handog ng kaitaasan ay patuloy na umuugat sa inyong pagkatao, sa inyong mga kaisipan, sa inyong bahagi, sa inyong mga puso. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang inyong naiukit sa inyong mga pagkatao? Narito ba ang isang wangis ng dakilang Panginoon na kung ano ang isa inyo'y ibinigay, ito rin ba ang inyong naibahagi? Kung ang wangis ng dakilang Panginoon ay pag-ibig, ito ba ang inyong ibinahagi sa inyong mga espiritu, sa inyong mga pagkatao? Kung ang wangis ng dakilang Panginoon ay pagpapakumbaba, ito ba ang inyong inilakad sa sanglibutang ito? Na sa pamamagitan nga ninyo aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tunay na maging kawangis ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng inyong pagkatuto, ang bahagi ng salita ng dakilang Panginoon, kayo nga ang tunay na kanyang mga bunga. Kayo nga ang tunay na mga maamong tupa sa kanyang pastulan. At sa pamamagitan nga nito, nasa inyo ipinapaalala at patuloy na sa inyo ay ibinibigay diin sa tuwina, sa bahagi ng inyong pag-aaral. Makita niwa ninyo aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon sa inyong mga puso. Makita nawa ninyo na ang paghahanda ng kaitaasan ay nagpapatuloy. Gayon nga rin ninyong pagsumikapan ang bawat butil, ang bawat bahagi, ang bawat tubig na sa inyo ay ipinapainom
ay hindi lamang magiging isang pangkaraniwang bahagi, bagkus sa bawat isa sa inyo ay inyong itatataka, inyong ipapakita, at higit na lalo, kayo ay tunay na magbubunga sa bahagi ng dakilang Panginoon. Hindi lamang sa inyong mga salita, hindi lamang sa inyong paglalakbay sa buhay na ito, bagkus sa inyong pagkatao, inyong bit-bit-bit-bit, inyong binuo sa inyong mga pagkatao, ang bawat salita ng dakilang Panginoon, at higit na lalo, ito ang inyong mapanghawakan, at ito ang inyong mabuo sa inyong mga sarili. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakatiwala sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo ay patuloy na nagbibigay handog. Apostol Pablo, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanpaman. Matuwid ang pangatwiran ng bawat mag-aaral na kung papaano na sa kanyang natutunan ay tunay ang binabahagi niya ang mga bagay na kaalaman ayon sa banal na kasulatan. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral na ayon sa pananampalataya ay tunay nga na ito'y buhay sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ang lahat ay may pag-asa sa kanyang kalagayan na kung paano ang isang pagsilang ay ayon sa pag-ibig. Tunay nga, ang lahat ay binubuksan ayon sa biyaya. Mga inibig kong mga kapatid, hindi lamang kayo sumasamba ayon sa kautusan, kung hindi nanampalataya kayo sa Espiritu na Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng dakilang Jesucristo. Kayo ay mga may biyaya kung papaano ang pagganap ayon sa Espiritu. Ngunit hinahangad ng karamihan ay mapawi ang kanyang kasalanan at mabuhay ng mariwasa. Ngunit ang mga aral na mula sa kaitaasan ay binibigay? Di ba't ang bawat isa ay pinagkatiwalaan ayon sa mga buto na ito'y inyong itatanim? Di ba dito ay ayon sa Espiritu upang ang bawat isa ay mabuksan sa isang hayag na katotohanan? Ang bawat isa ay nananampalataya. At sa kanyang pananampalataya ay marami siya nagagawang mabuti para sa kanyang sarili. Na ito ang kanyang binibigyan ng pansin na siya ay naging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay nga ba na ang paggawa ng mabuti ay nagiging sapat na upang ito ay makapasok sa buhay na walang hanggan? Bawat isa ay tunay ngang kinakailangan mag-aral ng mabuti. At ang pag-aaral na yan ay tunay ngang hahanapin sa inyo ang inyong mga natutunan. At alin doon ang mga itinuro ng kaitaasan upang nang sa ganon
ang bawat isa ay saliksikin pagdating ng panahon. Ang karunungan ay nasa inyo ng puso. Ngunit ang pangunawa, tunay nga, palawakin niyong mabuti upang nang sa ganon, sa inyong mga paggawa ay maging karapat-dapat ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagat nalalaman ninyo na hindi lahat ng mabuti ay tunay nga na ito ay nagbibigay sa inyo ng kaligtasan. Kung hindi, ang isang pagsunod ayon sa Espiritu nasa inyo ngayon ay tinuturo ayon sa pagtawag ng kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo sa pag-aaral ng ayon sa Espiritu na ito ang magbubunga ng maraming bagay na magpupuno sa inyong buhay na kung papaano ang isang buhay ng Kristo ay gagampanan ng bawat isa. Na kayo ay magiging kabahagi sa buhay Espiritu. Na kayo ang maghahayag ng katotohanan na tulad sa isang anak na sumunod sa dakilang Ama. Na ang mga aral na yan ay kanyang binahagi sa mga kaluluwa na naghahanap ng kaligtasan. Tulad ninyo na mag-aaral na naghahanap ng kaligtasan sa buhay Espiritu. Tunay, ito ay nasa inyo ng harapan na kung papaano ang mga bagay na pag-aaral. Ngunit hahanapin sa inyo ang pusang loob na ibigay ang inyong kabuuan na hindi hati ang pagganap, kung hindi ang isang kabuuan ng pag-aaral ay kinakailangan ninyong magampanan. Mga iniibig kong mga kapatid, hindi sapat ang pagpasok sa loob ng lunduyan. Hindi sapat ang makapagpahayag ng ayon lamang sa natutunan ng isang laman, kung hindi maibahagi mo ang salita ng Diyos mula sa kaitaasan na kung paano ang isang sangkap ay nabubuhay sa Espiritu na ito ang bawat mag-aaral ay makabuo ng isang bagay na bahagi ng biyaya ng Espiritu Santo. Mga iniibig kong mga kapatid, na ang bawat putil na sa inyo pinagkatiwala, tunay nga hanapin sa inyo to. Pagdating ng panahon, kung ano ang mga bagay na inyong nagawa sa pag-aaral, sapagkat tunay na ang dakilang Panginoon ay mawain at ang lahat ng bagay nga na inyong nagawa ayon sa kasalanan ay pagbabayaran ayon sa pag-ibig. Ang pag-ibig na yan ay magbibigay sa inyo ng kaluwagan sa buhay, Espiritu. At ang bagay na hanapin sa inyo ay hindi ayon sa pagbabayad sa laman, sapagat ang pagbabayad sa laman ay mayroong ganti na bahagi at muling ganti sa laman. Ngunit ang itinuturo sa inyo, ang isang kabanalan na gawain nang upang na sa ganon, kayo ay nagbabayad, hindi sa kapwa ninyo laman, kung hindi nagbabayad kayo sa dakilang Panginoon, nang upang na sa ganon, ang pagkakatabus ng kasalanan ay inyong magampanan, nang sa ganon, maging karapat-dapat kayo sa gawaing pag-aaral ayon sa kabanalan. Mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong mahalin lubos ang isang laman. Ito ay isang sangkap na upang ang isang espiritu ay makalaya.
Kaya nga't mayroong sanlaman upang nang sa ganon, ang bahagi na niyan ay ang isang pagtitiis, pakikibaka ayon sa Espiritu, na kung ano ang matimbang sa iyong puso. Tunay nga, ito ang mananaig. Ngunit ang mga aral, ayon sa pananampalataya ng dakilang Panginoon, ito nawa manaig sa inyong mga puso. At inyong gawin, pagtiisan ninyo sa pangalan ng dakilang Panginoon, nang upang nang sa ganon, na ang bawat isa ay magtamo ng kapayapaan. At nang sa ganon, ang sinasabing muling pagkabuhay ay maging tulad kayo sa anak ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo na kayo rin ay tawaging lubos ng isang anak ayon sa pag-ibig, sa pagkakatawag sa isang dakilang Maestro Jesus. Mga iniibig ko mga kapatid, bahagi ng buhay ang pagtitiis. Walang sino man ang makakatakas sapagkat ang lahat ay kinakailangan dumaan sa pagbabayad. At ng bawat isa, kinakailangan na ang karunungang nasa inyo'y pinasok sa inyong puso at isipan, kailangan nyo itong ihayag sa katotohanan sa pangalan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang kautusan nga ay ibinaba sa sangkatauhan upang ang tao sa kanyang kalagayan ay hindi maligaw at gumawa ng mga bagay na nalilihis sa kautusan ng iisang Diyos. Sapagkat mula pa ng una sa kasaysayan, sa banal na kasulatan, nilahad kung paanong nakipamuhay ang tao, kung paanong lumihis sa tamang landasin, sumuway sa kautusan, sumamba sa Diyos-Diyosan, at gumawa ng bagay na naaayon sa kagustuhan ng kanyang puso na dumuon ang isang kasakiman, kung kaya nagkaroon ng kataasan ng tao at hindi niya kinilala na sa ilalim ng kalangitan na kanyang tinitirhan o kinapamumuhayan ay ang tanging magliligtas lamang sa kanya ay ang isang Diyos na nagbigay nga ng buhay, kung paanong ang katawang lamang iyan ang naging dahilan upang ang tao maranasan niya at maisagawa niya kung ano nga ba ang kanyang mga tungkulin at kung paano niya ito isasagawa at kung paano rin nalilihis siya sa kanyang mga gawain ay dahilan sa katawang lamang iyan na tunay nga sa malabis na pag-ibig ng Diyos sa tao. Binigay niya ang maraming karapatan at kalayaan, ngunit sa kalayaang iyan, naroon pa rin mayroong kautusan na kinakailangang sundin ng tao. Bakit nga ba nahihirapan ang taong sumunod sa kautusan? Bakit nga ba hindi niya ito magawa? Hindi bagat ito ang tutulong sa kanya upang makalaya sa kamangmangan na nagiging dahilan kung bakit siya ay nakagagawa ng hindi karapat-dapat. Nagiging mabigat lamang ang isang bagay o mahirap kung naroon pa rin at mas pinahahalagahan ang alitigtigin ng laman. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang alitigtigin ng lamang iyan
na lagi na'y nagiging dahilan kung paanong ang tao ay dumuroon sa kahirapan, kung paanong dumuroon ang tao sa pagsisisi at dumuroon ang tao sa karamdaman. Dahil sa mga alitigtigin ng lamang iyan, na tunay nga kung bakit kayo nakikipag-aral at napasalilong sa ganitong paaralan, ay pinakikita sa inyo ang maraming bagay at ganon din ibinababa sa inyo ang maraming aral upang mapaglabanan nyo at hindi manaig sa sandaigdigang ito ang alitigtigin ng laman na sa kasalukuyan nga ay nagaganap kung bakit marami ang mga kaganapan at pangyayari na ikinatatakot ng tao, kinababalisa ng tao. Ngunit kung kanyang pakaiisipin na marami siyang nalihis o hindi nasunod sa batas at kautusan ng Diyos, ay doon niya mauunawaan kung bakit maraming kaganapan at hindi nga niya itatanong sa kanyang sarili at higit sa lahat sa kaitaasan na tunay nga ba na ang lahat ng iyan ay parusa ng kaitaasan? Parusa nga ba o isang mabigat na pag-aaral upang matutunan ng tao kung paano ang lahat ay mapagagaang niya sa pamamagitan ng pagsunod, at sa pagsunod na iyan, kikilalanin niya na mayroong batas na ibinaba sa sangkatauhan upang ang tao sa kanyang kalayaan naroon at magkaroon ng pagpipigil, naroon at magkaroon ng takot, naroon at tunay na gumawa ay isang halimbawa na ipinakita mula pa noon sa kasaysayan at hanggang sa kasalukuyan, paulit-ulit, na ipinakita kung paano ang isang Hesukristo na kinakailangan nga sundan ng lahat at bawat isa sapagkat ito ay nagkatawang laman upang maging halimbawa ng tao na ang lahat ng alitigtigin ng laman ay tunay nga na kanyang napagtagumpayan. At hari nawa aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyong kalagayan, isa rin kayong matagumpay na mapaglabanan ang mga alitigtigan ng laman na iyan upang sa gayon ang kautusan na binigay nga lamang sa 10 ay tunay nga na hindi maging kabigatan kung hindi ito ay maging halintulad ng isang ilaw na nagliliwanag na aakay sa lahat at bawat isa upang mapagtagumpayan niya ang kanyang pakikipamuhay sa kapatagang lupang ito. Huwag nawang magkaroon ng kabalisahan ang aking mga minamahal na mga kapatid. Bagamat patuloy at patuloy na nakikipag-aral, maraming kaganapan sa kapaligiran ang tunay na kapagbibigay ng kabalisahan. Kung kaya nga, ang kaitaasan, ibinababa sa inyo ang maraming aral at tuntunin na inyong susundin, ang pananahimik at ang isang panalangin na tunay nga na magbibigay sa lahat at bawat isa ng kapayapaan na lagi na hinahanap ng tao sa kapatagang lupang ito, na anuman ang kanyang gawin na pagsasaya sa kanyang katawang laman, anumang lugar ang kanyang libutin upang makadama ng tinatawag na kapayapaan ay hindi niya matagpuan, sapagkat ito ay matatagpuan lamang ninyo sa isang panalangin na nagmumula sa isang mapayapang kaisipan
at malinis na puso na tunay nga na kung magaganap sa lahat at bawat isa at aangkinin ang kanyang pagkatao. Ang kapayapaan ay mananatili at ang mga negatibong damdamin tulad nga ng isang dumi na tatangayin ng tubig, tatangayin doon sa lugar na kung saan ito ay karapat-dapat at ang mananatili sa lahat at bawat isa ay isang tubig na malinaw at kapayapaan sa kanyang puso. Magpuri kayo at lagi na'y magpasalamat. Yaan ang paalala ng kaitaasan sapagkat nariyan pa ang inyong mga lakas. Nariyan pa ang liwanag ng inyong mga kaisipan upang kayo ay makaganap ng inyong mga dakilang tungkulin, lalong-lalo na sa ganitong araw, na tunay nga ng kalagahan ng bawat segundo, ng bawat minuto at oras na ipinagkakalob nyo sa inyo ng kabatlayaan ay tunay nga na makapagbibigay sa inyo ng maraming hinahangad ng tao na hindi matagpuan sa maraming bagay na pangmaterial at ganun din sa kagustuhan lamang ng katawang lamang iyon. Kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, huwag ninyong hinayangan ang oras at panahon na mawawala sa inyo kung kayo ay makikipag-aral. Kung hindi, lagi na'y kasabikan ninyo ang ganitong sandali sapagkat ang bawat biyaya na ibababa ng kaitaasan ay tunay nga na hindi na maibabalik kung kayo ay hindi makagaganap ng inyong mga dakilang tungkulin. Kaya nga, anuman ang nadarama niyong kabigatan at kahirapan sa kasalukuyan, lagi na'y ipagpasalamat ninyo na kayo ay nariyan sa inyong mga luklukan. At isang dagdag na pag-aaral ang aking iniiwan na matatagpuan sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6 na inyong pagsasalu-saluhan sa mapalad na umagang ito. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tulad nga ng isang liwanag na nasa kaitaasan, tulad ng isang bituin na patuloy nga ninyong hinahanap, matagpuan lamang ang isang sanggol na isang Kristo sa sabsaban. Sapagkat ito nga ang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ng isang Kristo ay tulad sa isang sanggol na musmus. At naririto binibigyan kayo ng pagkakataon upang masilayan ang bahagi ng isang buhay ng isang Jesus sa kanyang kapanahunan. Sapagkat katotohanan mga inibig ng mga kapatid, kung ang bawat buhay nga ng tao, ng inyong kapwa, at gayon din ng bawat buhay na mayroon ng sanglibutang ito, ang siyang inyong
masisilayan lamang at makikita. Saan nga ba kayo dadalhin ng bawat paggalaw, ng bawat inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Hindi ba ay dito lamang sa sanglibutan? Ngunit naririto, binibigyan kayo ng tulad sa isang ilawan, ng pag-asa, bunga ng pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Na hindi nga kayo mga taga-sanglibutan, mga iniibig na mga kapatid, kundi kayo ay hinirang lamang dito sa sanglibutan. At ang bawat layunin ng bawat kaluluwa ay mapabanal nga ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng salita ng dakilang Panginoon. Gaya din naman ang ginawa ng isang Kristo, sapagkat siya ang isang uri ng halimbawa ng isang kaluluwa na nagtagumpay ayon sa Espiritu, ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Hindi nga ba ninyo ito ninanasa, mga iniibig na mga kapatid, na ang buhay ng isang Jesus ay maging larawan din ng inyong mga buhay? Ang bunga ng bawat espiritu ay ang bunga ng kababaang loob, kaamuan, pagsunod, katapatan, pagtitiis, at gayon din naman ang kalakasan at katapangan ng inyong mga pagkataong nagtitiis para sa Panginoon. Na mga iniibig na mga kapatid, ginagawa nga ng lahat at bawat isa ang lahat ng uri ng pagkakaabalahan sa buhay dito sa sanglibutan. Ngunit kailan nga ba kayo nagiging abala sa paghahanda ng inyong mga espiritu sa darating na piging ayon sa salita, ayon sa biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan? Anong uri nga ng paghahanda ang inyong isinasagawa? Matanggap lamang ninyo ang pagdating ng isang sanggol na ito sa sabsabaw. Kung dumarating ang liwanag, mga inibig ng mga kapatid, sino nga bang nakakakita? Sino nga bang nakakaunawa? Sino nga bang nakasilay? Yaon lamang may malinis na puso. Yaon lamang nagkakaroon ng kababaang loob at katapatan. Na kung kayo ay nananalangin ng may kababaang loob at may malinis na puso, ano pat ang dakilang Panginoon ay hindi magkukubli sa inyo ng lahat ng bagay na ayon sa patotoo, na nagbubuhat sa kaitaasan, bagkus bubuksan. Ang lahat ng may pakinig ay makinig. Ang lahat ng may mata ay makakasaksi ng bahagi na nagbubuhat sa dakilang Panginoon. Gayon din naman na ang lahat ng mayroong espiritu at nahahanda ang kanyang espiritu ay magiging saksi sa biyaya na nagbubuhat sa dakilang Panginoon. At kung ito nga inyong nasaksihan, sapagkat kayo ay nasa loob ng paaralan, kung kayo na nga ang siyang unang tinuruan at nakalasap ng piging ng dakilang Panginoon, ano nga ba ang inyong gagawin, mga iniibig ng mga kapatid? Pabubusugin nga lamang ba ninyo ang inyong mga sarili? Tulad nga ba ng mga ginawa ng mga hintil, na naririto ang karangyaan ng lahat ng bagay na nagbubuhat sa sanglibutan ay nilubos at kanilang ninasa sa kanilang puso. Katotohanan na hindi nga ganito ang pagkain ng bawat espiritu na sa inyo ay pinagkakaloob, sapagkat kung kayo nga ang siyang tumanggap at binigyan ng pagkakataon, gayon din naman na nakakaakibat sa inyong balikat ang tungkulin na siyang ibigay nga din naman ninyo sa inyong kapwa na siyang nangangailangan, at nakikita nga ninyo na aba at wala sila na mga nangangailangan at nawawalan ng pag-asa. Sila na mga balo, sila na mga pulubi, at hindi naman sa bawat inyong nakikita at nadarama na inyong mga kapwa, gayon din sa mga kaluluwa na bawat nangangailangan. Ito ang diwa
ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Ang pagkakaloob at pagbibigay. Ang pag-ibig na kung inyong ang nasaksihan ang salita ng dakilang Panginoon, kayo nga ay maging patotoo at buhay na ebanghelyo ng Diyos sa bawat panahon, sa bawat araw, at gayon din naman sa bawat lugar kung saan man kayo dalhin ng pagkakataon. Na mga inibig na mga kapatid, binubuksan ang bawat pag-aaral, hindi upang kayo mga kinig lamang, hindi upang inyo nga lamang kayo masiyahan, hindi upang kayo lamang ay magkaroon ng katatagan lamang sa inyong mga sarili, upang bagtasin ng bawat pagsubok sa buhay na ito, kundi mga inibig ng mga kapatid, kayo ay hinuhubog ng dakilang Panginoon upang kanyang maging mga sundalo, upang kanyang maging kamanggagawa sa kanyang ubasan, na magkaroon nga kayo ng kakayanan sa inyong mga sarili, na hindi nga kayo palaging gagabayan at tuturuan, bagkus darating ang panahon na kayo rin naman ang siyang mag-aakay ng inyong kapwa sa tamang daan, sa katwiran na inilatag at hanggang ngayon ay inyong pinakikinabangan ang buhay, ang salita at aral ng isang Kristo. Mga inibig na mga kapatid, gayon din naman nga kalaki ang pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa, upang hindi nga ninyo madama ang kakulangan sa buhay na ito. Gayon din naman hindi nga ninyo madama na kayo ay pinabayaan at iniwan, bagkus palagi nga ninyong kasama ang dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, sa pamamagitan ng mga banal na patuloy na siyang nagpapaalala sa lahat at bawat isa na anuman ang bagay na inyong nilalakaran dito sa buhay na ito ay hindi makapananatili, bagkus ang buhay ayon sa Espiritu. Ito ang siyang inyong tunay na paghandaan, mga iniibig na mga kapatid, tulad ng pagpapakita ng isang bituin sa kaitaasan, na maiangat nga ninyo ang kalagayan ng inyong mga espiritu sa dakong tahanan ng dakilang Ama, tulad ng ginawa ng isang Kristo mula sa kamusmusan ng inyong mga espiritu, sa kamusmusan ng isang Kristo. Gayon din naman kayong musmos sa pag-aaral. Nakikita na nga ba ninyo ang paglaki ng inyong mga espiritu? Nakikita na nga ba ninyo ang paglago ng inyong pag-aaral ayon sa Espiritu, ayon sa kabanalan, ayon sa pag-ibig? At kung hindi pa nga ninyo nakikita ang paglago ng lahat ng bagay na inyong pinagsisikapan, mga inibig na mga kapatid, ay dagdagan nga ninyo ang inyong mga panahon upang makiisa, upang makibahagi, upang kayo nga sa inyong mga sarili ay darating ang panahon ng pagkakatiwala, tulad ng ginawa sa isang Kristo na naririto'y nilinis at binigyan ng pagkakataon upang siya rin naman ay maging sugo ng dakilang Ama. Naniniwala nga ba ang lahat at bawat isa na kayo ay sinugo ng dakilang Panginoon? Kung kayo nga ang siyang sinugo ng dakilang Panginoon, ano nga ba ang inyong mga tungkulin? Ano nga ba ang inyong gagawin? Ano nga ba ang inyong dapat na masunod at maisagawa? Mga iniibig na mga kapatid, binubuksan ang pag-aaral na ito sapagkat upang maunawaan ng lahat at bawat isa na hindi lamang ang Diyos ang siyang sinugo, ngunit maraming kaluluwa, maraming espiritu ang ninanasa ng dakilang Panginoon na siyang gagawa sa kanyang ubasan. At kayo ay kasama doon, mga iniibig na mga kapatid. Pagsikapan nga ninyo ang bawat pag-aaral.
Himayin nga ninyo sa inyong mga pagkatao. Tulad ng isang butil na inyong hinihimay, binibilang. Ito ang biyaya na inyong dapat na masuri sa inyong mga pagkatao, upang kung dumarating man ang bawat pagsubok, dumarating man ang bawat pag-aaral, nahahanda ang lahat at bawat isa. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo, mula ngayon at magpakailan pa man, ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.